Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa videong ito ikukwento ko sa inyo kung paano ang isang janitor na may genius level IQ solves a difficult graduate level math problem. Ang movieing ito ay pinamagatang Good Will Hunting. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, don't forget to like and subscribe. Si Will Hunting, Matt Damon, ay may genius-level intelligence tulad ng isang talento sa pagsasaulo ng mga facts and an intuitive ability to prove sophisticated mathematical theorems. Nagtatrabaho siya bilang janitor sa MIT at nakatira mag-isa sa isang apartment na kakaunti ang gamit sa isang maralitang lugar sa South Boston. Isang inaabusong anak, hindi niya malay na sinisisi ang kanyang sarili sa kanyang hindi masayang pagpapalaki and turn this sa pagkamanggi ng sarili sa isang anyo ng pansabotahe sa sarili sa kanyang profesional at emosyonal na buhay. Kaya hindi siya makahanap ng stable job or stable na romantic relationship. Sa first week of classes malulutas ni Will ang isang mahirap na graduate level na problema sa math na si Professor Gerald Lambo, Stellan Skarsgård, isang Fields medalist at combinatorialist, na iniwan sa pisara bilang hamon sa kanyang mga estudyante, umaasa na may makakalutas nito sa pagtatapos ng semester. Nagtataka ang lahat kung sino ang nakalutas nito, at naglagay si Lambo ng isa pang problema sa board, isa na tumagal sa kanya at sa kanyang mga kasamahan ng 2 taon upang patunayan. Natuklasan ni Will kung paano ito isolve at unang naniniwala si Lambo na sinisira ni Will ang board at itinaboy siya habang iniinsulto siya ni Will. Nung nalutas na ito ni Will ng tama, sinubukan ni Lambo na subaybayan si Will. Isang gabi pagkatapos ng trabaho, pumunta si Will at ang kanyang pinakamalapit na kaibigan si Chucky at ilan sa iba't ibang kasama nila sa isang bar malapit sa Harvard University. Sa bar, nakita ni Chucky ang isang magandang babae, si Skyler, mini driver, at binatukan niya ito, na nagsasabing siya mismo ay isang estudyante ng Harvard. Isa sa mga kamag-anak ni Skyler na co-ed, si Clark, Scott William Winters, ay nagtangkang ipahiya si Chucky, na sinusubukan ang kanyang pananaw sa kasaysayan ng American history. Si Will ay humakbang sa depensa ni Chucky, na tumutugma sa Clark step for step sa mga makasaysayang katotohanan na kanyang naisalaw. Ang isang potensyal na labanan ay sa wakas ay tumigil at napagmasdan ni Will na si Skyler ay napalapit sa kanya, na nakuha ang kanyang numero ng telepono. Pagkalipas ng ilang araw, inatake ni Will ang isang kabataang nang-aapi sa kanya, ilang taon na ang nakalipas sa kindergarten, at nahaharap siya ngayon sa pagkakulong matapos tamaan ng isang pulis na tumutugon sa away. Tumanggi ang isang matigas na hukom na DA ng matalas na kaalaman ni Will tungkol sa alinsunod sa batas, na kinabibilangan ng pagbanggit ng isang kaso mula noong 1700s. Napagtatanto na si Will ay maaaring magkaroon ng potensyal na maging isang mahusay na mathematician, tulad ng henyong Evariste Galois. Si Lambo ay namagitan sa kanyang ngalan, na nag-aalok sa kanya ng isang pagpipilian, alinman sa Will ay maaaring makulong, o siya ay maaaring palayain sa personal na pangangasiwa ni Lambo, kung saan siya ay dapat mag-aral ng matematika at magpatingin sa isang psychotherapist para tulungan siya sa kanyang galit at defensive na personalidad. Pinili ni Will ang huli kahit na parang naniniwala siya na hindi niya kailangan ng therapy. 5 psychologist ang nabigong kumonekta kay Will. Dahil sa sobrang desperasyon, sa wakas ay tinawagan ni Lambo si Sean Maguire, Robin Williams, isang hiwalay na matandang kaibigan at kaklase niya sa MIT. Naiiba si Sean sa kanyang 5 nauna dahil siya ay mula rin sa South Boston at tinutulak pabalik si Will at sa kalaunan ay nakakalusot sa kanya at sa kanyang mga pag-alit at sarkastikong mekanismo ng pagtatanggol. Sa isang punto, pinag-aaralan ni Will ang isang watercolor painting na ginawa ni Sean sa kanyang sarili at napagpasyahan na ito ay sumasalamin sa pinigilan na damdamin at pagkakasala ni Sean sa maagang pagkamatay ng kanyang asawa. Si Sean ay nasaktan at nagalit at hinawakan si Will sa lalamunan, na nagbabantang lulubog ang kanyang mga pagkakataon para sa reforma, kung saan tinapos ni Will ang appointment at lumabas. Lumalakad si Lambo sa paniniwalang sinira ni Will ang kanyang mga pagkakataon sa isa pang therapist. Gayunpaman, nakikita ni Sean si Will bilang isang hamon at sinabi niya kay Lambo na ibalik siya bawat linggo. Sa susunod na sesyon, partikular na nagulat si Will nang sabihin sa kanya ni Sean kung paano niya ibinigay ang kanyang tiket para makita ang Red Sox sa 1975 World Series. Nawawala ang sikat na home run ni Carlton, Pudge,
Fisk sa Sox na kasumpa-sumpa na, Game 6, upang makilala at makasama ang isang estranghero sa isang bar, na sa kalaunan ay magiging asawa niya. Si Will ay naudyukan na subukang makipagrelasyon kay Skyler, Minnie Driver, isang dalagang nakilala niya sa isang bar malapit sa Harvard. Ang relasyong ito ng doktor-pasyente, gayunpaman, ay malayo sa isang panig. Hinahamon ni Will si Sean sa parehong paraan na hinihikayat ni Sean si Will na tingnan ang kanyang sarili at ang kanyang buhay ng mabuti, mahirap, at layunin. Ang sariling patolohiya ni Sean ay hindi niya kaya at ayaw niyang isaalang-alang ang isa pang romantikong relasyon pagkatapos ng maagang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na asawa mula sa kanser ilang taon bago. Posibleng ang pangunahing dahilan kung bakit pumayag si Sean na kunin si Will bilang isang kliyente. Samantala, labis na itinulak ni Lambo si Will na maging mahusay na sa kalaunan ay tumanggi si Will na pumunta sa mga interview sa trabaho na inayos ni Lambo para sa kanya para sa mga posisyon na maaaring mapatunayang mapaghamong, maging sa kanyang napakalaking talento. Nag-aaway din sina Lambo at Sean tungkol sa kinabukasan ni Will. Naniniwala si Sean na itinutulak ni Lambo si Will na mag-ayuno at itinuturo din na ang mga kaibigan ni Will ay ang pinakadedikado at tapat na mga taong nakakasama niya. Ang hindi sinasadyang pagsaksi ni Will sa matinding away na ito sa paanuman ay nagsisilbing isang catalysta para sa kanyang desisyon na pumasok sa mas malalim na antas ng pagtitiwala at pagbabahagi kay Sean. Malamang na napagtanto niya mula sa kaganapang ito na ang sitwasyon ay medyo mas komplikado kaysa sa Will versus the world. Nakikita na niya ngayon na ang mga tagapayo na ito ay kasing tao, nagkakamali, at nagkakasalungatan gaya niya. Hiniling ni Skyler kay Will na lumipat sa California kasama niya, kung saan siya magsisimula ng medikal na paaralan sa Stanford. Magpapanik ba sa naisip? Pagkatapos ay nagpahayag si Skyler ng suporta tungkol sa kanyang nakaraan, na natanggap bilang pagtangkilik at nag-trigger ng pag-aalboroto kung saan lumabas si Will ng dorm habang nasa estado ng paghuhubad. Ipinagkibit balikat niya ang gawaing ginagawa niya para sa Lambo bilang isang biro, kahit na hindi kayang lutasin ni Lambo ang ilan sa mga theorems at tinatanggap na inggit si Will. Nakiusap si Lambo kay Will na huwag itapon ang lahat ng ito, ngunit lumayo pa rin si Will sa kanya. Sa isang susunod na panayam sa trabaho, binigyan ni Will ang tagapanayam ng mahabang paliwanag tungkol sa kung bakit ayaw niyang maging isang code breaker ng gobyerno. Tinutuya ni Chucky ang panel ng mga kinatawan, kahit na hinihikayat silang ibigay sa kanya ang lahat ng pera na mayroon sila bago mahinahong pagbabanta sa kanila sa pamamagitan ng tawag mula sa kanyang abogado. Itinuro ni Sean na si Will ay napakahusay sa pag-asa sa hinaharap na kabiguan sa kanyang personal at romantikong mga relasyon, kaya't pinahihintulutan niya silang mawalan ng bisa o sadyang piyansa upang maiwasan ang panganib ng emosyonal na sakit sa hinaharap. Nang magbigay si Will ng isang kakaibang tugon sa napakaseryosong tanong ni Sean kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay, ipinakita lang ni Sean sa kanya ang pinto. Nang sabihin pa ni Will sa kanyang matalik na kaibigan na si Chucky, Ben Affleck, na gusto niyang maging isang trabahador sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, si Chucky ay naging malupit na tapat kay Will. Naniniwala siya na ito ay isang insulto para sa Will na sayangin ang kanyang potensyal bilang isang manggagawa, at ang paulit-ulit niyang hiling ay kumatok sa pinto ni Will sa umaga kapag sinundo niya ito para sa trabaho at nalaman na wala lang siya, na umalis siya nang walang palem. Ang katapatan ni Chucky ay higit kay Will kaysa sa iba, kahit na isang sinanay na propesyonal tulad ni Sean. Pumunta si Will sa isa pang therapy session, kung saan ibinahagi ni Sean na biktima rin siya ng child abuse. Noong una, defensive at sama ng loob si Will sa paulit-ulit na pagtitiwala ni Sean na hindi kasalanan ni Will kung bakit siya labis na inabuso at inabandona. Tuluyan nang nabasag si Will sa maluhaluhang pagkilala. Sa wakas, pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni sa sarili, nagpasya si Will na ihinto ang pagiging biktima ng kanyang mga panloob na demonyo at pangasiwaan ang kanyang buhay. Nang iharap sa kanya ng kanyang mga kaibigan ng isang muling itinayong Chevy Nova para sa kanyang ika-21 kaarawan, nagpasya siyang pumunta sa California at muling makasama si Skyler, na isinasantabi ang kanyang kumikitang mga alok sa trabaho sa korporasyon at gobyerno. Nag-iwan si Will ng maikling tala para kay Sean na nagpapaliwanag kung ano ang ginagawa niya, gamit ang isa sa mga sariling quips ni Sean, kinailangan kong makita ang tungkol sa isang babae. Salamat sa panonood.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, comment and subscribe.